At hindi naman pinag-uusapan kung ito'y may jurisdiction sa ICC. Walang jurisdiction sa ICC kasi malayo yun. Sa labas ng Pilipinas yun. Pero ang jurisdiction ay doon sa mga opisyales at sa gobyernong lumabag sa saligang batas at nilabag ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. Kaya may kapangyarihan at hindi maaaring masabing moot and academic. Sapagkat pag pumayag tayo dyan, hindi lamang nagpapakita ka na tayo'y inutil sa pag-usig sa mga gumagawa ng krimen dito sa ating bansa na hindi nagpa-function ng ating sistema legal, juridikatura at na yung prosecutorial, kung hindi, isinusuko pa natin ang soberentiya ng bansa. Yung column sa Manila Times na may titulong Habeas Corpus Petition Not Muted by Government Surrender of Duterte to the ICC. Basahin ko po. Franco, Yes, attorney. Franco, yung title hindi muted, not mooted. M-O-O-T-E-D dapat yan. Not mooted. Not muted. Thank you so much, attorney. At ito po ang unang tatlong bahagi po ng inyong column at aking pong babasahin. In relation to the claim of government officials charged in the petition for a writ of habeas corpus filed with the Supreme Court that the habeas period is mooted by the surrender, which is illegal in the first place, of former President Rodrigo Roa Duterte, or FPRRD. It is the position of petitioner Veronica Kitty Duterte, his younger daughter, through her lawyers, that the illegal acts of the government officials involved cannot mute their obligation to being the body of FPRRD before the Supreme Court and justify their violation of the constitutional rights of the former president by the simple expedient of forcibly plucking out a Filipino citizen and surrendering him to a foreign institution. Allowing this illegal and outrageous mode will create a precedent not only in brazen violation of the Constitution on the rights of an individual, but in abject surrender of the country's sovereignty. While the Supreme Court may have no jurisdiction over the International Criminal Court or ICC, it certainly has jurisdiction over the officials involved by their illegal acts and has the power to compel them and the government to bring back FPRRD to the Philippines. Quoted. Nakamit po kayo, attorney. Kasi uminto ka na dyan kasi kinukot ko lang dyan yung petition yung pinahil namin. Kaya paliwanag na natin yung sinasabi ko dyan. Kasi ang sinasabi ng maraming mga abogado, mga kontra sa petition, sinasabi nila na wala na yung habeas corpus. Moot and academic na yan. Moot. Kasi wala na raw si Presidente Duterte dito at tayo ay, ang Korte Suprema ay wala nang kapangyarihan sa ICC. Wala silang jurisdiction, hindi nila pwedeng orderan ang ICC na ibalik ang Presidente Duterte dito sa bansa. Tayo po'y salungat doon sa tsoryang yon. Sapagkat ang sabi natin doon sa ating petition in behalf of Digong's daughter Kitty na hindi maaaring maging moot and academic sapagkat ang Korte Suprema, ang lahat ng hukuman ay may jurisdiction over sa mga illegal acts na ginagawa ng opisyalis ng gobyerno at ng gobyerno. At hindi naman pinag-uusapan kung ito'y may jurisdiction sa ICC. Walang jurisdiction sa ICC kasi malayo yun. Sa labas ng Pilipinas yun. Pero ang jurisdiction
ay doon sa mga opisyales at sa gobyernong lumabag sa saligang batas at nilabag ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. Kaya may kapangyarihan at hindi maaaring masabing moot and academic kasi kung sasabihin mong wala ng kapangyarihan, walang magagawa ang Korte Suprema sa mga illegal na pag-aresto, illegal na detensyon, illegal na pagkuha at pagsuko sa kanya. Ibig sabihin, tayo ay wala nang magagawa. At lalong-lalo na, parang lumalabas na itong gobyerno o mga opisyalis ng gobyerno, pag ito ay may kalaban sa politika, ang gagawin nila, isusuko nila sa ICC o sa foreign institution o sa ibang bansa upang may layo lamang dito sa ating bayan. Di ibig sabihin, sinicircumvent na lang yung ating batas. Hindi maaari yun sapagkat gaya ng paulit-ulit nating paliwanag, hindi maaaring ang isang mamamayang Pilipino pag ito'y inaakusahan natin ng krimen na ginanap o ginawa dito sa ating bansa, hahayaan natin ang isang dayuhang bansa o dayuhang institusyon o dayuhang hukuman ang liliti sa kanya. Sapagkat pag pumayag tayo dyan, hindi lamang nagpapakita ka na tayo'y inutil sa pag-usig sa mga gumagawa ng krimen dito sa ating bansa na hindi nagpa-function ng ating sistema legal, juridikatura at na yung prosecutorial, kung hindi, isinusuko pa natin ang soberentiya ng bansa. Bakit ka mo sinusuko ang soberentiya? Tayo'y malayang bansa. Tayo'y may sariling sistema legal. Tayo may mga sangay, may gobyerno tayo, may executive, may judicial, may legislative, iba't ibang sangay ng gobyerno at nagpa-function yan. Bakit naman hindi natin pwede nalitisin ang taong yan dito sa ating bansa? Kaya sabi po natin, hindi maging moot and academican. Ang Korte Suprema at ang lahat ng hukuman ay may jurisdiction, may kapangyarihan na ideklara ang isang gawain ng opisyal o ng gobyerno ay iligal at labag sa karapatang pangtao, labag sa saligang batas. Yan ang maliwanag na itinatakda ng batas sapagkat ang Korte Suprema at ang lahat ng hukuman ang siyang minandato, binigyan ng kapangyarihan na magdeklara kung ano ang isang gawaing legal o illegal na ginagawa ng isang opisyal o ng isang gobyerno natin, at kung ito, mga ginagawa ng mga sangay, ay sobrang pang-aabuso or grave abuse of discretion. Sila ho ang may kapangyarihan doon. Kaya hindi totoo na moot and academic. Yan ay sinasabi lang ng mga kontra kay Presidente Duterte. Yung mga abogado na nagsasabi niyan, nababahiran lamang ang kanilang kaalaman sa batas ng kanilang pagka-bias o pagka-inis o pagkagalit, pagkabwisit o pagkainggit kay dating Pangulong Duterte. Kaya nababago ang kanilang opinyon. Iyon ang katotohanan dyan. Yes, Attorney, sa akin pong pagpapatuloy, kung akin pong pagpapatuloy ang quote nyo po, under pertinent portions of the manifestation dated March 14, 2025, filed by Kitty Duterte's lawyers, arguing, among others, the urgent necessity of the Supreme Court's intervention to declare illegal the arrest, detention, and forcible surrender or kidnapping of FPRRD to the ICC to compel the government to bring him back to the Philippines. Manifestation petitioner Veronica A. Duterte, for and on behalf of Rodrigo R. Duterte, through undersigned counsel, respectfully states, number one, in a statement from the Supreme Court spokesperson published on March 13, 2025, it was announced that this Honorable Court en banc
consolidated the above-captioned petitions for habeas corpus and directed the respondents to show cause why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. Number 2, the petitioner respectfully files this manifestation to address statements from the Philippine government and development that occurred after filing of herein petitioner's petition for habeas corpus at 10:25 a.m. on March 12, 2025. The V. Duterte petition. Number 3, to recall, in the V. Duterte petition, the petitioner principally argued that the International Criminal Court, or ICC, had no jurisdiction to issue the warrant of arrest dated March 7, 2025, pursuant to the principle of complementarity embodied in Article 1 and 17 of the Rome Statute. Number 1, this is based on the Philippine government's own admission and assertions, including the following unequivocal statement from the respondent Secretary of Justice Jesus Crispin T. Remulla to the United Nations Human Rights Council on March 2, 2023. I quote, "We have a working justice system that is a cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able, and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice, through our Witness Protection Program, are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to violent crimes, including EJKs. Yet, we draw the line as any sovereign state must when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision to resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has fully functioning justice system under the complementarity test. The ICC, therefore, has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. Number 4, even assuming for the sake of argument that the ICC has jurisdiction, petitioner asserted that the implementation of the warrant of arrest was without due process of law. Petitioner pointed out that in cases of extradition, the Department of Justice is required to file a petition for extradition with a regional trial court even before it can arrest the subject of a request for extradition, let alone before the subject is delivered to the requesting country. Petitioner argued that if an extradition subject whom the Philippine government is obligated to arrest and surrender pursuant to an extradition treaty is afforded the right to be heard before a local court, then former President Rodrigo R. Duterte, whom the government has absolutely no legal obligation to arrest and surrender to the ICC, should be afforded the same, if not better, rights. As this honorable court knows, however, the respondents deprived former President Duterte of his day in court by summarily removing him from the Philippines and surrendering him to the ICC. The respondents violated Article 59 of the Rome Statute. The DOJ is not a competent judicial authority. The former president's arrest was illegal, even based on the Rome Statute itself. Franco, huminto ka na dyan at i-discuss na natin. Yan ang sinasabi natin sa petition. Ang gobyerno natin, sa kanilang mga submission, kanilang mga pahayag, publicly, officially, dyan po sa ICC, at kino-quote natin si SOJ Remulla,
na sinasabi niya na hindi kayo po pwedeng pumasok sa amin sapagkat wala kayong jurisdiction dahil meron kaming sistema legal na malusog na malusog. Inuusig namin ang mga kriminal. Ang mga hukuman namin ay gumagana. Katunayan nga, hindi po ba marami tayong mga nakakulong, nakaditini. Yung mga iba ay may mga pending trial, ang iba naman na-convict na. At hindi ba sinasabi ko nga sa inyo, may dalawa na ang presidenteng kinulong natin eh. Ano ba bang pagpapatunay na meron tayong isang sistemang malusog? May pinatapon na rin tayong presidente sa ibang bansa. O kaya sabi natin, kayo mismo nagsasabing walang jurisdiction. At sinasabi nyo na yung complementary rule na matagal na ho nating sinasabi, nasa Malacanang pa tayo eh. Kaya nga natutuwa tayo na inadapt nila yan. Nung maging presidente si Marcos Jr., inadapt nila yung teoryang walang jurisdiction. At gaya ng sinasabi natin, bilang tagapagsalita at abogado ng Presidente Duterte, yung principle of complementary rule should be applied na sinasabi doon, kahit miyembro ka ng ICC, hindi maaaring basta makikialam ang ICC sa sistema legal mo. Kung ikaw ay may kakayahan at inuusig mo ang mga kriminal, makakapasok lang sila kung number 1, wala kang kakayahan. O number 2, may kakayahan ka pero ayaw mong gawin. O, kaya yun ang posisyon ng DOJ na ngayon ay tumatayong abogado ng mga dinimanda ng anak ni Presidente Duterte dyan sa habeas corpus. At sinabi pa ho natin, dahil tama yung kanilang walang jurisdiction, kahit na ipagpalagay, ipagpalagay na natin na may jurisdiction sila, kahit na hindi tayo umayon, ipagpalagay lang. Kung baga, assuming without conceding, assuming without granting lang. Oh. Wala pa rin ng jurisdiction at lumabag pa rin sila sa batas. Bakit kanyo? On 2 points, 2 bagay. Number 1, meron ho tayong extradition treaty, tinatawag, na pag nag-commit ng krimen ng isang mamamayang Pilipino sa labas ng bansa, yung bansa kung saan ginawa niya ang krimen ay maaaring, dahil meron tayong tratado, humiling na kung maaari ay yung nag-commit ng krimen dito sa aming bansa, nandyan sa inyo sa Pilipinas, mamamayang Pilipino yan, kami humihiling na ibigay niyo sa amin yan. Pero hindi ho basta ibibigay sapagkat meron tayong batas na sinasabi na pag yan ang kalakaran, kailangan muna kailangan maghain ka ng petisyon sa hukuman, sa lokal na hukuman, para mabigyan ng due process ng pagkakataon na salungatin ang inihiling ng ibang bansa. Nakunin at isuko ang isang mamamayan natin. Saka pa lamang pag napatunayan ng hukuman na may katuwiran at may probable cause na kailangan talagang ibigay sa kanila, saka lang natin ibibigay. Number 1 ho yun Kahit nasa kanilang batas, yung Rome Statute na tinatawag, na lumika sa ICC, ganun din ho ang sinasabi. Yung Artikulo 59 nila sabi, pag ang isang mandamiento de arresto ay i-issue nitong korteng ito ng ICC. At bago ito ipatupad doon sa bansa kung saan naroon ang akusado, kinakailangan muna maghain sa competent judicial authority. Ibig sabihin sa hukumang lokal. Hindi ito pwede. Kasi nga,
yung due process na tinatawag, kung saan, yun, nakatakda po yun sa ating saligang batas. Yun sabi, walang mamamayan na maaaring tanggalan ng kalayaan ng buhay at ari-arian. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. You know yung due process of law. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon. Sabihan mo ang akusado, nakademanda ka rito. Ito yung ginawa mong krimen. Ikaw may karapatan na ipagtanggol lang yung sarili sa pamamagitan ng iyong sarili o sa pamamagitan ng abogadong gusto mo. Yan o hindi na tupad dito sa ating bansa. Nilabag nila ang extradition treaty natin, nilabag rin nila yung Rome Statute. Kaya sabi natin, yung DOJ, yung tagapagsalita nila, mukhang hindi nag-aaral. Sabi mo ba naman hindi, ang DOJ, kami yun. Kami yung judicial authority. Sila daw yung hukuman. Talaga naman, bali, ano talaga bali. Kaya yun ang sinasabi natin sa ating kolong kung saan ay kinote natin yung petition na inihain namin para sa anak ni Presidente Duterte. Yan. Attorney, sa akin pong pagpapatuloy sa panlima, it turns out that even the Rome Statute itself recognizes such rights of the accused. Article 59 of the Rome Statute, which lays down the procedures for the arrest of an accused pursuant to an ICC warrant of arrest, provides arrest proceedings in the custodial state. Number 1, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Number 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state that A, the warrant applies to that person. B, the person has been arrested in accordance with the proper process. And C, the person's rights have been respected. Number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Number 4, in reaching a decision on any such application, the competent authority in custodial state shall consider whether, given gravity of the alleged crimes, there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release, and whether necessary safeguards exist to ensure that the custodial state can fulfill its duty to surrender the person to the court. It shall not be open to the competent authority of the custodial state to consider whether the warrant of arrest was properly issued in accordance with Article 58, Paragraph 1, A and B. Number 5, the pretrial chamber shall be notified of any request for interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. The competent authority in the custodial state shall give full consideration to such recommendations, including any recommendations on measures to prevent the escape of the person before rendering its decision. Number 6, if the person is granted interim release, the pretrial chamber may request periodic reports on the statutes of the interim release. Number 7, once ordered to be surrendered by the custodial state, the person shall be delivered to the court as soon as possible. Emphasis and underscoring supply to be continued on April 14, 2025. Yan po, attorney. Kaya, kitang-kita mo dyan, ha? Binasa mo yung rules mismo ng Yes. Rome Article. Statute. Yes.
na kailangan bigyan mo ng pagkakataon yung akusado na gusto mong kunin na magkaroon ng pagdinig kung meron ng basihang legal na siya ay isusuko mo. Hindi lamang yan. Binigyan pa ng Rome Statute din ng pagkakataon na kung gusto ng akusado maghain ng pansamantalang paglaya dahil kung mahina ang ebidensya o kaya man sa anumang bagay na for humanitarian consideration, binibigyan din dyan sa Rome Statute nila. Yes. At sinasabi sa kanilang batas na magbibigay sila ng rekomendasyon doon sa competent judicial authority dito sa ating bansa. Ang kanilang rekomendasyon upang yung akusado, kung mabigyan ng pansamantalang paglaya, ay hindi makatakas o kaya naman hindi malagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya nakikita ho ninyo, sa batas natin, batas nila, talagang nilabag ng gobyerno ng mga opisyalis nito ang itinatakda. Kaya talagang dapat sila managot. Kaya ang Korte Suprema, hindi maaaring sabihin na walang kapangyarihan. Merong kapangyarihan ang Korte Suprema na magdeklara na illegal ang ginawa nila. At may kapangyarihan din na orderan ng mga opisyalis ito ng gobyerno na dalhin ang Presidente Duterte sa kanilang harapan at ipaliwanag kung bakit nila ginawa ang kanilang mga illegal na gawain.